Hello guys, good afternoon. Once again, Dabaw Noon. Maraming salamat sa pagsuporta. Tuloy-tuloy na pagsuporta. Please, pag napanood nyo to o dumaan man na sa YouTube, subscribe, like, and share kung pabor kayo dito sa mga sinasabi ko. Okay? May mga babanatan lang tayong mga pulangaw vlogger no? Lalo na yung babae. Pangalan nun? Mima Alicia. If I'm not mistaken, no? Mima Alicia. Ito, laging inaano yung laging pinupuna yung mga Duterte. Lalo na yung lumalabas na issue na naman ng amo niyang may tililing sa utak. No? Pangalanan natin yan, Mima Alicia. Good afternoon sa'yo, shout out sa'yo kung sakaling marinig mo to, no? Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang kayo sa kaso na yan Guys, paulit-ulit na lang yung mga sinasabi nilang kaso na wala namang napuntahan. Di ba? Wala namang napala. Yung mga na yan. Walang napatunayan. No? Titirahin nyo pa yung hakbang na maisog. Ano ba? Di ba? Ba't nyo titirahin yung hakbang na maisog? Sasabihin nyo pa, wag pagtuunan ni dating Presidente Digong yung hakbang ng maisog. Kasi wala naman siyang napapala. Di ba? Tapos lagi daw present sa hakbang ng maisog. Tapos pagdating daw sa korte, hindi daw nagpapakita. Pakialam mo ba? Karapatan niya yung hindi sumipot Oh. Di ba? Wala kang pakialam kung laging sumisipot si Tatay Digong. Saka hindi si Tatay Digong nag-ano niyan. Kundi mamamayang tao. Mamamayang sambayan ng Pilipino na gusto siyang makita. Di ba? Anong pakialam nyo, di ba? Yun ang sigaw ng sambayan ng Pilipino Oh, may magagawa ba kayo? Oh, ngayong pagtakbo ng mga Duterte, 'di ba? Bilang senator, yun ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. Sambayan ng Pilipino ang nagsasabi niyan. Oh, sambayan ng Pilipino ang may kagustuhan niyan. Sasabihin niyo pa sa akin sa kapangyarihan yung mga Duterte? Okay ka lang ba, Mima? Ba, sasabihin mo pa bakit hindi daw gayahin si dating Senator De Lima? Magastang lalaki daw si Tatay Digong. Magpakita daw ng balls, di ba? Kasi si De Lima daw, nung kinakasuhan daw to si De Lima, hinarap niya daw Hinarap niya. Nagpaka-astang lalaki siya. Lahat ng akusasyon sa kanya. Nagpakita daw ng bayag. Lagi daw nandiyan sa korte. Di ba? Natural! Di ba? Siyempre. Kasi may witness yun si De Lima May napakita mga katunayan yun para sa kaso niya Di ba? Tatay Digong puro kayong kwento lang, kwento. Puro sabi-sabi lang. Puro amba. 'Di ba? Puro amba lang kayo No? Puro amba lang kayo. Sasabihin niyo pa si Tatay Digong sumira ng reputasyon ni De Lima. Sabi niyo pa sinira yung pagkababae niya. Hoy, hunghang! Abing ko to sa'yo. Si De Lima mismo ang nagsira ng kababaihan niya. Pagkababae niya. Ha? Si De Lima mismo ang nagsira ng reputasyon niya. Ikaw ba naman dumano sa driver Oh. Ikaw magpabengbang sa driver. Oh. 'Di ba? Ikaw ang nagsira, siya ang nagsira sa pagkababae niya. Huwag mo isisi sa iba. Huwag mo isisi sa Tatay Digong namin. Papatol ka sa driver mo. Oh. Junel. Oh. Tapos sasabihin mo yung Tatay Digong namin nagsira ng reputasyon ng amo mo. Anak ka ng tokwa ka. Kaya kung inaasahan nyo na sisipotan kayo ni Tatay Digong, hindi yan sisipot. Hindi yan sisipot si Tatay Digong, hindi kayo yan papatulan. Kasi bakit? Kasi wala naman siya sa difficult times na sinasabi mo. Wala naman siya sa moment na sinasabi mong nahihirapan siya. Tuwang-tuwa pa yan. Tuwang-tuwa pa yan si Tatay Digong. Manggalaiti, mangtahol-tahol lang kayo dyan. Walang problema yan kay Tatay Digong. Hindi kayo papatulan yan. Unlike sa mga amo nyo. Totoo yan. Sasabihin mo pang binabalikan na daw si Tatay Digong ng mga taong ginawa niya ng pagkakasala. Binabalikan daw siya ni De Lima. Ay, nako, Mima. Para sabihin ko sa'yo, si De Lima mismo ang gumawa ng pagkakasala niya. Siya mismo ang naglagay sa kalalagyan niya. Ang naglagay ng sarili niya sa kalalagyan niya ngayon. Kaya wag kang maninisi ng sinisisi mo pa si Tatay Digong. Nananahimik na nga yung tao. Nagpapahinga na nga sa bahay nila Oo, maninisi ka pa. Napakawalang mo naman. Tulonggis ka naman talaga Sasabihin mo pang maraming nakahandang kaso kay Tatay Digong. Tagal naman. Ilabas mo na yan. Ilabas nyo na yan. Sabihin mo sa amo mo. Ha? Sabihin mo sa amo mo, ilabas niya na yan.
Napakatagal nyo na mailabas yung sinasabi nyo. Sa ano? Sabihin nyo, ginagawang hakbang yung maisog. Ha? Ginagawang hakbang yung maisog para makaano lang si patya ng tao. Tanga! Yung taong bayan na nag-ano ng maisog na yan. Taong bayan nagdagbuo niyan. Sasabihin pa, you are making the things worse. Ulo, we are making the things better. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang ano-ano dyan, Lima. Doon na naman tayo sa human rights na sinasabi nitong ikakaso niya kay Tatay Digong. Kaya lang naman nag-ingay yung human rights na yun dahil doon sa war on drug ni Tatay Digong eh, no? Napakaunghang talaga nitong mima na to eh. Kung kriminal ba naman yung tinutodas eh, bakit hindi, di ba? Kahit sinong tanongin mong mamamayan dyan sa labas eh, tatanungin mo, pabor ka ba sa war on drugs na nangyari nung, termino ni Tatay Digong? 1 out of 30. Di ba? Siguro dalawa lang ang magkakapagsabi na hindi sila pabor. At siguro yung dalawa na yun ang mga, gumagamit or mga adik or mga bangag. Ha? Ikaw ba naman, ikakabuti ng, mo yun, ng bayan mo yun eh. Oh. War on drugs. Di ba? Ikakabuti ng bayan mo tapos hindi mo papaboran. Okay ka lang? Oh. Alright. You are out of your mind. Diba? Ngayon, kasi ano ka naman sa war on drugs ni Tatay Digong, ngayon, kung may adik man na magbengbang dyan sa'yo sa labas na kami dyan ha. Kasi total, minamahal mo naman yung mga adik eh. Diba? Mahal mo naman yung mga adik. Gusto mo yung paano yung sa kanilang human rights na sinasabi mo na yan. Huwag ka maninisi sa uli. Inday. Baka manisi ka, day. Ha? Maging masaya ka pag binengbang ka dyan sa labas ng mga adik na pinagtatanggol nyo sa human rights nyo. Sabi nyo, masasabi ko lang na magiging ang justice ng Pilipinas, justice system ng Pilipinas pagka ang mga Duterte na panagot sa mga pagkakasala nila. Tanga! Magiging okay lang yung tawag dito, justice system ng Pilipinas pag yung amo mo bumaba na sa pwesto. Pag yung amo mo talagang sinipa na. Kaya pagtigil-tigil kasi sinasabi mo, mima ka, Inday. Sasabihin mo pa, kaya hindi nyo kami masisisi sa pagboboses namin eh. Kasi ganito ganyan eh. Kaya ka lang naman bumuboses kasi tinaparin yung bunganga mo ng pera eh. Oh, sabi mong hindi. Sabi mong hindi, Mima. Inday. Mima Inday. Sabi mong hindi ka natapalan ng pera. Napaka-hipokrito mo naman pagka ganun. Doon na naman tayo sa inaangkusan nila kay Bongo. No? Yung plunder, etc. Ewan ko, yung mga bidding na yan. Sa totoo lang kasi talaga, lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin na yung sinasabi mo ng amo mong may tililing. Year 2018 pa yan. Diba? Nirecycle pa nila ng 2021, pero wala pa rin siyang napatunayan. No? Correct me if I'm wrong, ha? Ngayon, papasok na naman ang halalang 2025, kaya nag-iingay na naman yan. Tama, mali. Ha? Nag-iingay na naman yung amo mo. Tatahol na naman yung amo mo. No? Gusto nyo lang naman kulayan ng itim mga partido ni Duterte para kayo ang maging malinis, maging maputi sa mata ng sambayan ng Pilipino. Na hindi nyo alam, mulat na ang sambayang Pilipino sa pinaggagawa ng amo mo. Sa pinaggagawa mo. Oh, sama ka na. Kasi totoo naman. Diba? Ikaw ba naman kung matino ang tao, di ba? Pagtatanggol mo ba naman may sa ulo? Pililing sa ulo. Sorry. Pero yun totoo. Nag-iingay na naman yung amo nila eh. Kasi malapit na nga yung 2025 election. Matik yan. May yan. May plano tumakbo yan ng pagkasenador. Tapos sasabihin niya pa siguro, tatakbo siya ng mayor. Utot bublo. Ikaw tatakbo ng mayor? Baka tumakbo ng senador. Yan, pwede pa. Kasi yan naman talaga ang mo. Di ba? Yan naman talaga yung mo sa buhay mo eh. Tapos pagka nakaupo ka ng senador, tatahol-tahol ka na lang ulit. Tatahol-tahol ka ulit. Tapos wala ka namang nagawa. Tamad ka naman kasi. Di ba? Kaya sabihin mo yan sa amo mo, Mima Inday. Ha? Naging tradisyon nyo na yan. Di ba? Naging tradisyon na yun. Manira tuwing malalapit na yung election. Naging tradisyon nyo na yun. Maninira ng reputasyon ng ibang tao. Pag palapit na ang eleksyon. Di ba? Kaya aware naman tayo dyan eh, guys.
Aware tayo dyan. Diba? Aware kayo. Parang, ano na sila, namilayan sila parang kumita. Diba? Parang negosyo na lang yan. Ano nang nag-iingay. Diba? Parang nag-ano, para makilala. Yun yung ginagawa nila ngayon eh. Ang tanong, may tanong kasi dyan, sino kaya ang nasa likod ng black operation na yan? Baka need na talaga nilang silipin ng mga nasa nasa paligid niyan. No? Totoo yan, guys. First thing ko muna ng kasi syempre, tinitira niyo si Tatay Digong, nananahimik yung tao. Tira kayo ng tira sa tao. Ang tanda-tanda na eh. Ano pag pumapatol kayo sa matanda, kakarmahin kayo. Patol ka na para sa matanda, wala na namang ginagawa sa inyo ha. Kakarmahin kayo, may mainday. Yeah. Guys, wag kayong makikinig sa sinasabi ng ng mga vlogger na to, mga pulango vlogger na to. Wala talaga na idulot na tama yung mga yan. Ulitin ko, kaya lang nag-iingay yan kasi tradisyon na nila yan, guys. Tradisyon na nila yan. Tuwing malapit ng halalan, maninira na yan ng mga alam nilang hindi nila kayang tibagin. Mga alam nilang wala silang laban. Yan, diyan sila maninira. Kaya isa lang tanong dyan, sino kaya nasa likod niyan? Siyempre, yung mga taong nasa paligid niya, nasa tabi-tabi niya, di ba? Alam na natin yan. Huwag mo isisisi kay Tatay Digong yung nangyayari sa mga amo mo. Gusto mo pang nako, may mainday. Shoutout sa'yo kung nakikinig or sabihin na natin baka makinig ka. Diba? Baka maligaw ka sa channel ko, may mainday. Dabaw nun. Galing pa ng DDS, malinis namin kayong trinabaho.